moment ka na ba ng buhay mo na para bang gusto mo nang umiwas, tumalikod, yumuko na lang at umiyak na lang? Nasa moment ka ba ng buhay mo that you are lost and you don't know where to go? You don't know what to do? Nasa moment ka ba ng buhay mo or moment ng buhay mo that you are facing a crossroads where you don't know the right path that will really lead you to the dream or goals that you are praying for years? Let's pray. Lord, we offer to you this message and help your servant, Panginoon, to speak with wisdom from you. Prepare mo ang puso, ang isip namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. This evening, we will be talking about perseverance. Pag-isabi sa katabi mo, perseverance. Perseverance. Perseverance na? Perseverance. Ayan. Perseverance. Yung iba kasi narinig ko perseverance eh. Ayan. Perseverance. Makikita nyo yung umaakyat na yan? Saan siya patungo? Taas? Sigurado kayo? O baka pababa yan? Patras? Ayan. Pero pupunta siya sa tuktok, sa goal. Ano ko? Meron kasi akong nakita ganyan pag bumaba eh. Pabaliktad. Ayan. Huwag mapagod, may gantimpalang naghihintay. But before I will proceed sa ating text at pag-uusapan natin about perseverance, I promised last time na kung sino yung makakapagsabi na walang kodigo ng 9 days na topics natin, mayroong award at nag-prepare si Teacher Monica. So I need 3 volunteers. Oh, sinong hakamon? Meron, magkano yun? Tig-1K yata yung prepare ni... 3. Okay. Ayan. Okay, verse 3. Bibilang ako ng hanggang 5 lang. At yung tatlong muna dito, okay, sila yung makaka-receive ng gift. Okay. Dapat in order kasi inalas natin yun. Ay, nakalimutan nila. Okay. In 5, 4, 3, sayang naman. 2. Sino? 2 and a half. 2 and a half. 1. Ah, nakalimutan. Okay, maybe just 1. Sino? O, sige, si Joanne. Ating Joanne. Sige. Pakinggan pa natin, ano po? Patawad yes kung hindi ko ma-memorize lahat kasi 3 nights din akong wala. Priority, purpose, provision, prayer, ay hindi, promise, prayer, hindi. Priority, purpose, provision, promise, prayer, wait lang, prayer and Balik. Okay, next. Next. Okay. Ay, Nika. Sino? Ay, si Nika. Okay, Nika. Sige. Dahil mayroong kalahati na nasabi si Joanne, bigyan natin ng kalahati lang. Sige. Sige, kahit hindi magkakasunod. pwede naman Kasi wala nang sagot eh. Sige. Priority, promise, prosperity, plans, prayer, provision, perseverance, preparation, Limang letra. Unification. perfect. Ha? Plans. Ay, kahit isa lang yung kanya. Isa lang yung... Alin ako. Okay, isa pa. Isa pa. Isa na lang. Okay, si Chay Chay. Sige, Chay. In order. Magsisimula sa baba. Sige, Chay. Sige, Chay. Makinig ka sa akin. Sige. Priority,
purpose, provision, promise, provision, promise, prosperity, plan, Walang pa isa. Ang lima. Medyo makakayo nung hindi mo nabanggit. 7. Oo, ang nag-sermon si Pastor Castillo. Sige. priority, purpose, provision, promise, prosperity, Wala na, next. Ay, shucks. prosperity, Panalangin. prayer, plans, Hindi pa. Sige. Before plans, maghahanda. Ada si coaching. Okay. Sige. Okay. Lahat tayo. 1, 2, 3, go! Priority, purpose, provision, promise, prosperity, prayer, preparation, plans, and perseverance. Memorize yun eh. In color. So, we will be talking about perseverance from Galatia. Sabi niya is, huwag mapagod dahil may gantimpalang naghihintay. Ano po mula sa ating text na Galatian? Saan tayo po mapapagod? Sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, mag-aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Sinong gustong mag-ani? Sa lahat ng farmers, ito yung pinakahihintay nila. But remember, sa bawat pag-aani, hindi madali yung nagiging proseso. Hindi po pwedeng nagtanim na ngayon, bukas mag-aani ka na. But of course, even sa pag-aani, sa panahon ng pag-aani, hindi pa rin ganun kadali. May time na pag mag-aani ka na, kinabukasan sana mag-aani ka, biglang may dumating na bagyo. Hawak kamay mo na. Di ba? Pero may dumating na bagyo, hindi pa rin siya lumabas na mabuti. Ano po? Ang sabi niya sa awit 1:26:5, ang naghahasik na may luha ay aani naman ng may kagalakan. Ibig sabihin, pag naghahasik tayo, pag hindi ibig sabihin na iniiyakan natin, but sinusubukan natin ibuhos lahat ng best natin para doon sa tinanim natin, at pagdating ng panahon, there will be joy, true joy. Ano po? Perseverance, mga kapatid, is from the Latin word perseverantia. Pag sabi sa katabi mo, perseverantia. Perseverancia. Bahala kayo ulit na mag-pronounce ito. Which means steadfastness with no constancy. Ibig sabihin from the word constant. Tuloy-tuloy. Ano po? Consistency. It is derived from the verb perseverare. Perseverare. To meaning to persist or to continue firmly. Not just to continue, but to continue firmly or to abide by. So why do we need to be constant? Why do we need to be firm? Why do we need to persevere? Mga kapatid, hindi lahat ng bagay madali. Kaya ito yung warning ni Pablo sa mga taga-Galatia. If you want to be a Christian, hindi ibig sabihin na madali ang buhay. Hindi lahat ay masaya. Hindi lahat ay mapayapa. Ganun pa man, please, don't stop doing and don't stop believing. Just continue. Ito ang consistency. Ang mga hindi magagandang pangyayari ay bahagi ng proseso at paglalakbay tungo sa itinangakon ng Panginoon. Buhay na kasiyasiya. Proseso ng paghuhubog at proseso ng pagbabago. So we need to be firm. We need to persevere. We need to be consistent. Why? Dadaan tayo sa proseso. At in every process, hindi po siya madali. Kung gano'n na lang sana kadali yung magtrabaho at kumita ng pera, eh sana marami ng mayaman. Kung gano'n sana kadali na magtanim at mamunga at mag-harvest ng marami, eh di sana lahat tayo nagtatanim.
Kung gano'n na lang sana kadali na mag-aral, di sa lahat sana nakapagtapos. In short, ang buhay ay hindi madali. Sabi sa katabi mo, ang buhay ay hindi madali. Kaya kailangan mong magtiyaga, or sa Tagalog ginamit ko, magpakatatag. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. First, magpakatatag sa pananampalataya or magtiyaga sa pananampalataya. Pakisabi sa katabi mo, pananampalataya. Huwag tayong mapagod. Bakit ito yung bilin ni Pablo? Dahil sa realidad ng buhay, mga kapatid, nakakapagod naman talaga. Nakakapagod manalangin na parang walang sagot. Nakakapagod ng umasa na wala mang nakikita. Nakakapagod maglingkod kahit minsan hindi mo na naiintindihan. Nakakapagod magmahal, di ba? Kahit laging nabibigo. Nakakapagod magtiwala habang may marating na umos. Mga kapatid, hindi lang po si Ma'am Jo ang nakaranas ng gano'n. Maaaring we have the same stories. Maaaring tayo din merong areas ng buhay natin na gusto na nating sumuko. May areas sa buhay natin na parang ayaw na natin. At hindi yon issue ng basta pananampalataya lamang. Basta sa kulang sa prayer lamang. Issue yon minsan na ano ba talaga ang will ni Lord sa buhay ko. So kami din mga kapatid, napapagod din po kami. Napapagod din po kami sa aming paglilingkod. Yes, we preach that we are inspired sa pagsiserve kay God. But sometimes, bilang isang tao, dumarating yung kabiguan, yung kapaguran, that sometimes it will test how do we still stand firm amidst of all these things. Pero alalahanin natin mga kapatid, na tayo ay nananampalataya, hindi lang sa panahon na madali ang buhay. Tayo ay nananampalataya, hindi lang sa panahon na masagana ang buhay. Tayo ay nag-serve kay God, hindi lang sa panahon na comfortable tayo. Tayo ay kailangang manampalataya kahit sa panahon ng hirap. Kahit sa panahon na lugmok tayo at hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin. Yung testimony kanina ni Ma'am Jo, sabi niya is umiwas siya sa lahat. Even kay God. But this time, sabi niya, buti na lang, Lord, mananatili ako. Magiging matatag at matyaga. Pero ngayon, kasama na kita. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay hindi nasusukat sa kung saan or sa panahon na kung gaano tayo kasaya. At ito yung minsan nami-misinterpret even ng mga young people. Ano po mga kabataan? After Christmas Institute, wow, on fire! After Christmas Institute, napaka-active! After Summer Institute, parang nag-aalam. Pero pag na-challenge, after that, wala na. And maybe even today, ano po, after the 9 days, maaaring, wow, napag-alab yung ating ministry, yung ating commitment, na-recommit yung gusto natin. Pag maganda yung nangyayari, pag masaya yung nangyayari, pag may benefit sa nangyayari, pag comfortable tayo sa nangyayari, ibig sabihin, na-excite tayo. But the thing is, paano pag hindi na okay yung nangyayari? Paano pag na-challenge na tayo sa pangyayari? Sa pag-a-apply ng trabaho, pag kinausap tayo na may bakante, wow, excited. Pag kinausap na ganito yung sahod, wow, excited. Pag kinausap na ganito, maglakad ka ng proseso, yes. Pero hindi natin alam dadaan pa pala kasi marami pala kayong applicants. Marami pa palang pagdaraanan. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay kung gaano tayo katatag sa gitna ng pagsubok at sa gitna ng walang sigurado bukas. Sa Hebrews 10:36 sabi niya, kailangan ninyo ang pagtitiis. So, nai-intertwine yung mga words, ano po? Pagtsatsaga, pagiging matatag, pagtitiis. Ano po?
upang matapos ninyo ang kalooban ng Diyos. Bakit kailangan sabihin ito ng sumulat sa Hebreo sa mga Hebrews? Kasi that time, yung mga Hebreo, excited lang sila sa una. Nung pagdating nung, sabi nila, nung tagapagligtas, umiibig sa kanila, they are so much excited. But after that, ang sabi ng writer, hindi lang dapat sa una, kundi hanggang sa huli, hanggang sa matapos ang kalooban ng Diyos, kailangan natin ng pagtitiis. Hindi naman ibig sabihin na pagtitiis na agan-anos na awan itong ubrahan na. But, pag sinabi natin nagtitiis na pero nagtitiwala at gumagalaw pasulong. Second, magpakatatag sa paggawa, sa paglilingkod at paggawa ng mabuti. Magpakatatag sa paglilingkod at paggawa ng mabuti. Mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay hindi po minsanan lamang. Ang paggawa ng mabuti ay hindi lang sa panahon na okay ka. Ano po ang paggawa ng mabuti? Embedded sa buhay natin. Ito ay lifestyle. Nasa buhay natin ang paggawa ng mabuti. Hindi ibig sabihin na pag galit ka, hindi ka makagawa ng mabuti. Pag wala ka sa mood, hindi ka nakagagawa ng mabuti. Maging matyagain at matatag sa paggawa ng mabuti kahit anuman yung nangyayari sa buhay natin. Minsan, nakagagawa tayo ng mabuti at gumagawa tayo ng mabuti pag mayroong inaasahan na reward. Sa tao, sa company, maaaring tingnan natin, ako ba ay nagiging masipag sa work ko, sa pamilya ko, sa church, because I expect something in return? Pero ito yung tandaan natin sa paggawa, mga kapatid, at pagtitiis at pagtsatsaga, pagiging matatag. Ano po? Kailangan nating magpakatatag kahit iniisip natin at ini-expect natin na walang kapalit. Dahil ang reward ay hindi nanggagaling sa tao, kundi nanggagaling sa Diyos. Patuloy tayong gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Dahil ang Diyos ang tunay na nakakaalam sa gawain natin. That's why I am so much amazed sa mga tao na nagbo-volunteer dito sa church na hindi nila inaasam yung reward. Ano po? Hindi nila inaasam yung appreciation. Hindi ko sinabing hindi dapat i-appreciate, but of course, we know na merong hangganan. Third, kailangan magpakatatag at patuloy kahit pagod. Bakit? Dahil ang lakas ay hindi tayo sa galing sa sarili natin, kundi sa banal na Espiritu. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, magpakatatag kayo. Ang inyong paggawa sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi masasayang. Alam niyo sa mga pastors, every time na nag-meeting kami, nagse-celebrate kami, yun yung lagi kong nire-remind sa kanila. Yes, nakakapagod. Lalo pagka umuulan, bumabagyo, minsan napapasalo na lang kami. Ang kaya niya gamitin, nakanta yung mga panto-excessor, mga panto-mission. Di ba? Ano ba kasi nakakain natin, ba't pumupunta tayo? Pwede naman, hayaan na lang natin. Maaaring ganun din yung naiisip natin. Susuportahan pa natin. Hayaan mo na lang sila dyan. Di ba? Para na lang sa sarili, tignan ko na lang sana yung comfort ko. Pero alam nyo, yung mga Koreano, pwede naman silang mag-stay sa labas na lang. Di ba? Aanuhin nila yung magmotor ng pagkahirap-hirap, marating lang yung lugar natin. Pwede naman silang mag-aeroplano. Mayroon silang pera. Pwede naman, hindi, sinasabi ko kay Pastor Kim, pupunta lang dito, magbibigay ng cash para sa support. Pwede naman ipadala na lang sana, tapos bibisitahan na lang pagka-consecration. Pero hindi. Iminumodel nila yung pagtsatsaga, pagiging matatag, pagtitiis sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Sa gitna ng hirap ng daan. So ipinapakita nila yung consistency nila sa paglilingkod na ito ay mission at kahit anong gawin natin at kahit anong maranasan natin, kailangan natin ituloy. Bakit?
mayroong pangarap na kailangang marating at may mga taong naniniwala at nangangailangan na makarinig ng mensahe. Lagi namin sinasabi ni Monica, so costly yung gospel dito sa Coastal. Napaka-risky ng pagmimisyon dito sa Coastal. Yung maaari sanang hayaan mo na lang sila. Pero bakit? Wala si Kuya Edmar dito. Bakit kailangan lumangoy ni Kuya Edmar papunta pa rin sa Ibayo sa kabila sa Dibulos? Nudakili ti Karayan. Di ba kahit umuulan? Bakit? Kasi mayroong pagpupursige na iparating ang magandang balita sa kanila. At sila kong sinasabi, hindi masasayang yung pagod ninyo. Hindi masasayang kung ano man yung sakripisyo nyo. Bakit? We are laying a foundation and we are proclaiming the gospel to the people of God. Mga kapatid, sabi ni Confucius, it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Maaaring tinitignan natin yung Coastal parang mabagal yung pag-unlad. Pero umuunlad. Even sa finances natin, sa buhay natin. Minsan, ang tagal ko nang naghihintay, ang tagal na ng prayers ko sa promotion, ang tagal na ng prayers ko sa pagganito. Pero bakit? Anong nangyayari? Friends, tingnan natin yung unti-unting pag-usad natin. Tinanong ako kagabi ni AJ, sabi niya sa akin, paano pag yung plano ko ay hindi pala plano ni Lord? At kaya sumunod na topic natin is perseverance. Bakit? Maaari yung plano natin patungo sa kagustuhan ni Lord. Pero yung takbo natin is hindi lang basta diretso. Kundi maaaring pasay, paiwas, maaaring paikot, yung spiral. Pero kunang is, don't worry. As long as you keep on moving, even slowly, there will be time makakarating ka sa patutunguhan at ipinangako ng Diyos sa iyo na tagumpay. Ganon yung mga Israelites. From Egypt to Canaan. Alam nyo ba kung ilang kilometro lang po yun? Pag diretso daw na lakad yun, aabutin lang sana ng wala pang isang linggo. But how come that it takes them 40 years to travel from Egypt going to Canaan? 40 years. Why? Maaaring iniiwas sila ng Panginoon sa kung saan sila madadaw. Ang kagandahan, kahit nag-move sila slowly, they did not stop and they are keep on moving until they were able to reach the promised land. Maaaring mga kapatid, ang progreso ng buhay natin may be slow. But consistency matters more than speed. Ulitin ko, ang progress natin may be slow, but consistency matters more than speed. Ano po? Sabi ng isang gusto kong teacher, at ito rin ay galing sa African proverb, sabi niya, friends, if you want to go fast, go alone. Di ba? Nung una na magbanda ka mo pa sa pinit, alisto ka may mesa ka lang. But if you want to go far, let us go together. Isumit lahat nga uray nagadayon ipapanam no adu tayo ikaduang kinaka-istorya itidalan saan ka nga basta nga mabandog hamo nga mariplik na tibandog mo mabayad kayo man makarating uray ipagwar tagbibindakat kayo iti motor pero pagdating ng panahon makakarating din kayo doon at yun yung essence ng perseverance. Pangatlo, magpakatatag sapagkat dito tayo hinuhubog ng Diyos. Pinagtitiis tayo ng Panginoon, hindi lang for nothing. Sabi niya, sa Romans 5:3-4, not only so, but we also glory in our sufferings. So there is glory in sufferings because we know that suffering, yung paghihirap, yung sakripisyo, yung mga ginagawa natin, produces perseverance. Ano po? And perseverance produces character. And character produces hope. So makikita natin mga kapatid na yung pinagdaraanan natin palang mga pagsubok ngayon
ano po, trinatry tayo, hindi trinatry, sinusubok tayo ng Panginoon upang ma-develop yung character natin. Maaaring minsan, we are praying for promotion, we are praying for money, we are praying for breakthrough, but our character is not ready. Yung position natin hindi pa ready. That's why, dumadaan tayo sa proseso ng paghuhubog ng Panginoon para lumabas kung ano yung character natin until such time that we are ready to accept the blessings of God to us. And because we were able to develop that character, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Mga kapatid, sinabi ito, hindi dahil masaya ang magdusa, kundi dahil alam natin na may ginagawa ang Diyos sa loob natin. Ang salitang perseverance or endurance ay hindi lang basta nagtitiis. Ito ay pananatiling matatag at matibay at pananatili sa kalooban ng Diyos kahit na may bagyo. Hindi tayo tinawag ng Diyos, mga kapatid, para sumuko. Tinawag niya tayong magpatuloy. At sa bawat luha, sa bawat bigo, sa bawat pagod, may ginagawa ang Diyos na hindi natin agad nakikita. Sabi ni Thomas Edison, I have that faith. Sino nga ang kilala kay Thomas Edison? Yung ilaw na tinitingnan nyo, tumingin sa ilaw. Siya yung inventor ng ilaw. Ang sabi niya, I have that faith. I just found 10,000 ways that won't work. Imagine, hindi naman talaga ako bumagsak. Sabi ni Thomas Edison, sinubukan ko lang at nasubukan ko lang yung 10,000 na paraan na hindi nag-work until such time na nag-work na. Imagine, mga kapatid, paano pag tumigil siya on the 900, on the 500, or the 950. Wala sana tayong ilaw ngayon, hindi nagagawa matatawag tayo. Diba? Awan mo natin silaw. Awan mo natin fluorescent. Kaya, di kakaasa tayo kumano na sipit. Imagine, Thomas Edison, ano po, sabi niya, nagpursigi siya. Regardless of the things and regardless of the ways that don't work, I know that someday it will work. Not because I am intelligent, not because I am worthy, not because I am capable, but because I have God who turned these things into something. I have God who turns impossibility into possibilities. And yung sabi ko sa kahapon, mga kapatid, maaaring nasa bingit na tayo ng tagumpay. Tignan natin yung time natin. Paano pag dito tayo susuko? Di ba? Number 4, magpakatatag sapagkat may gantimpala sa dulo. Kaya yung pagtingin kakapsat? Ito ang kondisyon ng pangako. Magpakatatag, may gantimpala sa dulo. Pero dapat huwag kang sumuko. Sa lahat ng nandiligaw at nagpapaligaw, hindi madaling proseso ito. Di ba? No kaya nung maala de yes, iti babae, kadagiti lalaki, kasapulang iti ag effort, kasapulang iti ag pursige, at hindi naman siya madaling kunin or sungkitin yung yes. Uray alay dagiti bulan, hindi si Mero buwan susunod ito, ang mga stars, ano po, dagiti pang pangako, ibig sabihin you are so much willing. Kung merong goal, kung merong vision, at merong gustong marating, sigurado na magpupursige ka. Kahit minsan nakakapagod at nanghina. Sabi niya sa James 1:12, pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Dalawang bagay kung minsan sinusubok tayo ng Satan. Ano po? Hindi na yung paggawa ng mabuti at masama. Bakit? Alam na natin yun eh. Alam na natin masama, hindi na natin gagawin yan. Alam na natin mabuti kailangan gawin. Pero minsan sinusubok tayo ng Panginoon sa panahon ni Satan, sa panahon na tayo ay nanghihina at napapagod. Yung tipong hindi natin kayang ilaban ang ating pananampalataya.
Pero ang mga nanatiling tapat sa kabila ng lahat ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon na umiibig sa Kanya. Mga kapatid, sa ating paglilingkod, maaaring maraming challenges. But this is the promise from James, the promise of God. We will receive the promise and the reward from God. So sabi ko kanina, gusto lang natin ng reward. But sometimes, we don't want to persevere. Sabi niya sa 2 Timothy 4:7, ano po, ang sabi ni Pablo, dumating ang time sa buhay ni Pablo na si Pablo ay nasaplitan. Dumating yung time na dahil sa pag-lyrics out ni Pablo, pag-mission niya, lumubog yung kanyang bangka. Dumating sa point, sabi niya, ilang beses na akong namatay, ilang beses na akong sinaplitan, ilang beses nang may threat sa akin, sabi ni Pablo, na nagsulat ng majority sa New Testament. Pero sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko ang aking takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. At ito yung kailangan natin, mga kapatid. Tuloy niya sa 8, sabi niya, kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala. Imagine the faith and hope of Paul. Nung sinabi niya ito, walang silbi yung paghihirap ko dito sa lupa. Bakit sa langit may naghihintay na korona, na gantimpala, dahil namuhay ako ayon sa kaulooban ng Diyos. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan ko ay siyang mismong magpuputong sa akin ng korona. Imagine, ano po, yung si Lord mismo yung magsasabi sa atin, mag-welcome sa atin at sabi niya, welcome, my faithful servant. Hindi lamang sa akin, hindi lang para kay Pablo yun, kundi sa lahat ng nananabik ng kanyang pagbabalik. Mga kapatid, napakahalaga ng perseverance. Bakit? Dapat sa kasaganahan, nananatili tayong matatag. Sa tagumpay, nananatili tayong hindi sumusuko. Ito ay bunga ng ating pagpapatuloy. So paano magpatuloy sa pananampalataya at sa buhay? Always, magtiwala sa timing ng Diyos. Pag hindi pa panahon, katulad ng sabi ni Jomel kanina, 5 years na hinintay, hindi pa panahon. But God has His own timing. Mga kapatid, ibibigay ni Lord hindi sa panahon na gusto natin ang isang bagay, kundi sa panahon na tama na yung hinihingi natin. Lumapit sa Diyos para sa lakas sa araw-araw. Pangatlo, magpatuloy sa kabutihan kahit walang nakaka-appreciate or nakakakita sa atin. Sa ating paglilingkod, mga kapatid, ang tanging audience natin ay ang Diyos. Hindi ang mga tao. Maaaring pinapalakpakan tayo ng Diyos, pero hindi nakikita ng tao. Number 4, huwag agad magdesisyon, matutong maghintay. Huwag magdesisyon pag galit, huwag magdesisyon pagka nagse-celebrate, huwag magdesisyon pag hindi okay ang mood. Mga kapatid, minsan, dahil sa pagod, lumalabo yung direction. Pero sa pananalangin, lumilinaw ang kalooban ng Diyos. At number 5, alalahanin lagi na sa dulo mayroong konting o mayroong gantimpala. Ang hindi sumusuko ay siya makakakita sa pangako ng Diyos. Ang perseverance, mga kapatid, ay hindi lang palaging mabilis at palaging madali. Hindi palaging nakikita. Pero ito ang dahilan kung bakit ang imposible ay nagiging posible. Sa Galatians 6:9, pinapaalalahanan tayo na sa ating paggawa ng mabuti, sa ating paglilingkod, sa ating pagtitiis, hindi kailanman nasasayang. Mayroong Diyos na nakakakita at Diyos na nagbibigay ng nararapat para sa mga taong nagiging tapat. Kaya sa gitna ng pagod, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng ating paghihintay, pakisabi sa katabi mo, kaibigan. Pakisabi sa katabi mo, kaibigan, huwag kang susuko. Patuloy kang manampalataya. Dahil sa huli,
mayroong gantimpala na naghihintay sa iyo. Sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, maaaring even sa pagsaserve kay Lord, na-exhaust tayo. But can we make a commitment sa gabing ito? Ano po? Na bumalik sa presensya ng Panginoon. And as we sing our closing song mamaya, pwede ba nating mag-utter ng prayer or words of prayer? Ano po? Para sa ating Panginoon. Hihingi or kahit anong prayer na gusto natin hingin sa pagkakataon ito as we conclude yung 9 days na ating paghihintay ng ating pananalangin at ng revival season natin. Sa pangalan ni Jesus,